At alamin muna natin ang report mula sa Malacanang. Eto muna, ang latest Lakay. mula kay Presidente? Dahil ang pagpapalakas daw ng kalakalan, target naman ng Pilipinas sa chairship ng ASEAN. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister Alangkay, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang patatagin ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang kanilang supply chains at palakasin ang kalakalan sa loob mismo ng rehiyon. Ayon sa Pangulo, isa sa mahalagang aral mula sa COVID-19 pandemic ay ang pangangailangan gawing mas matibay ang supply chains, lalo na sa pagitan ng mga kapwa bansang miyembro ng ASEAN. Sabi ni Pangulong Marcos, parang nasa 20 ng kabuang kalakalan ng ASEAN ang nagmumula sa intra-trade o kalakalan sa loob ng rehiyon, habang 77% ay mula sa labas ng ASEAN. Kaya naman nagkasunduan niya ang mga miyembrong bansa na unahing palakasin ang ugnayang pangkalakalan sa loob ng ASEAN region. Binanggit ng Pangulo na kabilang sa mga hakbang na tinatalakay ay ang pagbuo ng Common ASEAN Power Grid at ang pag-standardize ng mga proseso sa importasyon para mas mapabilis ang transaksyon at mas mapalalim ang pag-unawa sa mga batas at sistema ng pagnenegosyo ng bawat bansa. Layo nito maibalik ang ASEAN bilang isang malakas na pwersa sa pandaigdigang ekonomiya. Slet, abay, masaya ang discussion dyan na kahapon, ha? Ayan, nakipag-banter ang Presidente, ha? Ano? Lakay, game na game si Presidente, sinagot yung mga tanong. Dapat ganyan. Ayan, para masaya. Ayan, ayan mo request natin kay Secretary Dave Gomez na dalas-dalasan. Dapat sa mga media men din, ha? Dapat ganyan ng Presidente para at least nababasa natin. Mga issue, Lakay. Oo, na-explain. May sagot ka agad. Nalalaman natin yung mga sagot sa mga issue. Katulad ng issue ngayon, grabe yung expose ng mga Marines at dating Scout Rangers kahapon sa Club Filipino, ha? Yung mga kliyente ni Atty. Levy Balicod. Anong reaksyon ng Malacanang doon ng Presidente Ms. Leth, ha? At idinadawit ang mag-asawa, first couple. Sa ngayon, Lakay, ay wala pa. Mamaya malaman natin dahil pero ang basic music ka. Ayan, pero sino ba ang kanyang napipiling kandidato? Hindi niya pinangalanan, Lakay. Sabi nga niya, hindi pa niya endorse tayo. Pero may binanggit siyang mga qualification na dapat daw maging presidente. Oo, Lakay. Kailangan daw ay marunong sa ekonomiya. Ayan yung qualification ni dating Pangulong Digong. Wala pa akong nakita na new crop politicians dito sa ating bayan. Frankly, wala akong nakita. Wala akong nakita na pwede talagang maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, presidente ka, hindi ka marunong pumatay at takot ka mamatay, ay huwag ka na mag-presidente. Walang mangyari sa bayan. Kung puro utos ka lang, in the end, ikaw pa yung kontrabida. Ikaw na yung gumawa para ikaw talaga ang bida. Ako, hindi ka kasama, Lakay, sa mga katangiang binanggit ng presidente. Ayan, sabi ni Atty. Kaufman, hyperbole daw. Ayan, figure of speech lang. Hyperbole. Anyway, pero titignan mo sa mga body language sa Ms. Leth, ha? Parang Lenny Pacquiao, ha? Ayan. Sa bagay, malayo Wala pa. pa, Lakay, Malayo pa. Okay, so ano pa schedule ng Presidente ngayon? Sa ngayong araw, Lakay, walang aktibidad ng presidente sa labas ng palasyo. So, malaman natin mamaya kung kapag ganito kasing wala siyang event sa labas ng Malacanang, meron siya mga private meeting sa palasyo. Ayan, akala ko pupunta rin ng EDSA at manonood ng concert ng Ben and Ben. Okay nga, Rod, maraming salamat, Leth. Good morning, Dr. Lakay, Sister El.